Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa libro ni Marcos, Kapitulo 14, talatang 38. Ito ang sinasabi, "Magbantay kayo at manalangin, upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay para sa inyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng mga karamdaman. Abutin niyo po sila, Panginoon, at ilayo mo po sila sa kapahamakan. Pagalingin mo po, Panginoon, ang bawat nakikinig sa iyong mga salita, at patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Patuloy mo din silang pagpalain financially upang mayroon silang mabili ng mga gamot at pambayad sa paggamutan, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa karagatan. Patuloy mong ingatan ang iyong mga anak na ito, O Diyos, at ilayo mo sila sa kapahamakan sa laot ng karagatan. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mga magsasaka. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang pagsaka. Patuloy mo silang gabayan, O Diyos. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagsaka, Panginoon, upang marami po silang mga pananim na maitanim, katulad ng palay, gulay at prutas. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa inyo. Lalong-lalo na, Panginoon, sa araw na ito, ito po ay aming pong sineselebrate ang iyong kamatayan, ang iyong pagtubos ninyo sa amin, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Naway aming mapagnilay-nilayan, Panginoon, ang kahalagahan ng buhay mo, O Diyos, na kapalit ng aming mga kasalanan upang kami, O Diyos, ay maging malayo o malinis sa kasalanan. Naway ang bawat isa, Panginoon, ay magbago hanggang hindi ka pa muling bumalik dito sa mundong ito, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, Panginoon. Maaaring nagbakasyon o naghanap buhay, ay patuloy mo po silang ingatan doon, lalong-lalo na sa mga bansang may kaguluhan, may giyera, Panginoon. Ingatan mo po ang iyong mga anak na naghanap buhay doon, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, dalangin namin ang aming mga kaibigan na naroon sa Canada. Ikaw, Diyos, ang silang mag-ingat sa Kanya. Ang aming kapatid na si Elder Luby Pakinggan ay naroon sa Canada. Ingatan mo po sila, Panginoon, doon at ilayo mo sila sa kapahamakan kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, O Lord. Lord, maraming salamat at patuloy rin namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
Ang tukso'y dumarating sa bawat tao. Si Jesus mismo ay dumaan sa pinakamahigpit na tukso. Subalit, nanagumpay siya sa manunukso sa lahat ng punto. Alam niya kung ano ang nararamdaman ng mga tinutukso at nakahanda siyang tumulong at makiramay sa atin kapag tayo'y tinutukso. Ang buhay ay isang labanan, mga kaibigan. Isang labanan. Nakikita natin ang mga tukso, mga panganib, at mga silo sa maraming dako. Kahit saan yan, di ba mga kaibigan? Kahit saan, mayroong tukso na nasa ating kapaligiran lamang. Ang mga ito'y nais gamitin ni Satanas upang pagpakasalanin tayo at wasakin ang ating mga kaluluwa. Hindi kasalanan sa atin kung tayo'y tuksuhin, kundi ang mga ito'y magsisilbing pampalakas kung tayo'y magtatagumpay. Ginamit ni Jesus ang mga salitang magbantay at manalangin sa maraming pagkakataon. Ang isa ay noong gabing bago ang kanyang kamatayan. Dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa hardin ng Getsemani, kung saan siya ay nanalangin ng ganito. Ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Pagkatapos niyang manalangin, natagpuan niya ang mga alagad na natutulog. Lubos ang kalungkutan ni Jesus na hindi nila kayang manalangin kahit na mga ilang oras at nagbabala ng ganito. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman naman ay mahina. Ang sumunod na pangyayari kung saan ginamit ni Jesus ang mga salitang magbantay at manalangin ay noong kanyang ihula ang mangyayari sa huling araw. Ayon sa Lucas Kabanata 21, ay nagsasaad ng ganitong kaganapan at nagbabala si Jesus na ito ay bigla ang mangyayari. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. At muli niyang sinabi, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayari at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Natutukso ka kapag naakit ka sa isang bagay. Di ba, kaibigan? Natutukso ka kapag naakit ka sa isang bagay. Lalo na sa isang bagay na mali. Bilang paglalarawan o halimbawa, mga kaibigan, habang namimili ka, may nakita kang magandang produkto. Bigla mong naisip na kaya mong nakawin iyon nang hindi ka mahuhuli. Pero, pinigilan ka ng iyong konsyensya. No? Pinigilan ka ng iyong konsyensya. Kaya inalis mo na iyon sa iyong isip at naglakad ka na lang ng palayo. Sa puntong iyon, mga kaibigan, na paglabanan mo ang tukso at ikaw ay nananalo. Kapag natutukso ka, kaibigan, hindi naman nangangahulugang masama ka. Sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay natutukso ayon sa 1 Corinto 10:13. Ang mahalaga, kaibigan,
ay kung ano ang ginagawa natin kapag natutukso tayo. Hinahayaan ng ilan na maglaro sa isip nila ang tukso, kaya nadadala sila nito. Inaalis naman ito agad ng iba kapag pumasok ito sa isip nila. Ang salita ng Diyos ang mabisang pananggalang sa panahon ng tukso. Mga kaibigan, natandaan natin, ang salita ng Diyos ang siyang mabisang pananggalang sa panahon ng tukso. Ano yung mga salitang yon? Ang salita ng Diyos, ang Biblia. No? At siyempre, may kalakip na pananalangin. So, nang magkagayon, pinapatnubayan ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ang dyablo. Nang siya ay makapag-ayuno na ng 40 araw at 40 gabi, nagutom siya. Lumapit ang manunukso sa kanya at sinabi, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos. Sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay." Sumagot si Jesus sa kanya na sinasabi, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Nang magkagayon, dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod. Pinatayo siya sa taluktok ng templo. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos. Tumalon ka, sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo. Bubuhatin ka at dadalhin ka ng kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong paa sa bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Muli siyang dinala ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng paghahari sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Lahat ng mga bagay na iyon ay ibibigay ko sa iyo kung magpatira pa ka at sambahin ako." Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanya, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Nang magkagayon, iniwan siya ng dyablo. Narito, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbulay-bulayan sa umaga nito. Salamat, O Diyos, sa iyong gabay, pag-ibig na iyong ibinigay sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nakikinig sa umagang ito. Ilayo mo po sila sa tukso. Gabagos sila po ay ihanguin mo sa tukso, sa kahirapan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maghari sa puso ng bawat isang nakikinig upang sila, Panginoon, ay hindi matutukso sa mga bagay na hindi nila kailangan. Purihin ka, Ama, at ikaw, O Diyos, ang aming sasambahin at paglilingkuran sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.